walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, my God, thanks God, it's Friday. So yun, nairaos ko yung buong linggo ko in fairness. So yun. So kamusta naman yung aking tuhod? Anyway, good news kasi alam mo yon, dati di ba parang hindi talaga ako makaakyat sa hagdanan. So unti-unti ko sinasampa yung paa ko. Hindi rin ako makababa. So dahan-dahan din ako bumababa. Pero guys, syempre nakita ko yung improvement. Kanina tinry ko na alam mo yon na iakyat, ihakbang yung paa ko, paakyat at pababa. At nagawa ko naman miski papano. So maganda tong senyales na naihahakbang mo na, naitatapak mo na, so naiakyat mo at nabababa mo. Pero syempre, hindi pa ako ganun ka-independent, humahawak pa rin ako doon sa hawakan. So pinapractice ko lang kasi baka naman masanay na ako ng ganun-ganun maglakad, di ba? But hindi ko pa siya pwede i-push kasi syempre feeling ko hindi pa siya ganun ka-strong. Masakit pa din siya. May hurt pa nga yung banda dito. But I'm happy naman kasi syempre nakita ko yung improvement. In fairness talaga doon sa doktor na pinuntahan ko. Kahit medyo may kamahalan, isang turok lang talaga. Parang alam mo yon, nakita mo kagad yung improvement, nawala kagad yung medyo parang ilang mo kung paano mo siya hakbang. So, unti-unti talaga. So, sa mga gamot na binigay niya in fairness, kahit madami, kahit nakakadrogi. Di ba? So, saya lang. Saya lang ng feeling. Ay nako, thanks God. So, blessing yon. Ganon. So, kanina nga yung naibaba ko na yung paa ko sa hagdanan, natuwa ako eh. Tapos yung naiakyat ko yung paa ko sa hagdanan, natuwa ako. Kasi syempre, nakita mo talaga yung improvement na nakakaakyat ka na, nakakababa ka na. So, yun. So, kailangan ko lang siguro exercise yung mga hita ko para magkaroon talaga siya ng muscle. Kasi itong hita ko, puro taba. Charot. Ang laki-laki, puro taba. Wala siyang muscle. So, yung muscle kasi ang magpo-protect dun sa buto para mas may strong siya. Ganon. So, mag-exercise ako bukas. Simulan natin mag-running. Charot. Takbo hindi, walking lang. Anyway, so galing kami ng grocery. Nag-grocery kami ni Nu. Tapos, doon na rin kami kumain. Kumain kami sa McDonald's. Di ba? So, yun. At ayun na nga, ang saya lang nung feeling kasi syempre, nakakain na ako ng McDo. Alam niyo naman ako mukhang McDo. So, yun. So, na-enjoy ko naman kasi syempre, alam nyo naman, favorite ko ang hamburger. So, kumain ako double cheese. Di ba? Double patty. Ayun. Double siya? Double cheese. Ayun. Sarap. Panalo. At, ayun nga. Tapos namin kumain sa McDo, nag-grocery na kami ng bonggang-bongga. So, yun. Kasi wala na kami stocks. Parang feeling ko kailangan na. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon, mukhang makakadalawang corona tayo. Yung una sa Miss International Queen. Yes, malaki yung chance natin makuha yung corona doon sa Miss International Queen kasi si Sophia talagang lumalaban at palaban talaga. Sabi ko nga, malaki yung kumpiyansa ko kay Sophia na makakapasok to sa top 5. Pero ngayon, malaki yung kumpiyansa ko sa kanya na may uuwi niya yung corona. Kasi yung mga kalaban niya, alam mo yon, hindi naman ganun kagandahan. Pero in fairness sa kanya. So siguro mag-iingat lang siya kay USA, mag-iingat lang siya sa ibang makakalaban niya. Pero the rest, winner na siya. Ganon. Kasi parang feeling ko magta-top 5 to. Kapag sinuwerte-swerte pa, winner na to. So yon. So malaki yung chance sa talaga niya may uwi yung corona. And good luck, di ba? At abangan natin sa prelim kung ano ang pasabog ni ate at kung ano ang eksenang gagawin niya. At na-excite ako doon. So, isang corona yon. So, yung ikalawang corona naman, syempre, yung kay Atisa Manalo. Mukhang sure win si Atisa Manalo sa Miss Cosmo kasi iba yung ipinapakita niyang
determination. So, yung kamakailan lang, nakita natin, di ba, umeksena na siya ng bonggang-bongga. So, gumawa na siya ng, tawag dito, nagpagawa na siya ng gown kay Mac Tumang. And then, maraming excited para kay Atisa dahil syempre malakas din talaga at nagno-number 1 si Atisa sa mga survey, grabe. So, yung iba nga ano ba? So, talagang pinupush din nila yung mga sarili nilang manalo sa Miss Cosmo, pero talagang dito talaga sa laban na to, si Atisa talaga yun lamang. So, yon. So, syempre excited tayo dahil alam naman natin na talaga ang goal ni Atisa ay makuha ang corona. So sabi ko nga, pag nagkataon, swerte tayo kasi makakadalawang corona tayo. So kung suswerte tayo sa Miss International Queen, edi bongga. Kung suswerte tayo sa Miss Cosmo, another bongga. So magandang pampabuenas, di ba? So sa supranational naka-top 12 tayo, pero may naiuwi siyang corona dahil siya ang nakakuha ng tawag dito, Asia and Oceania Miss Supra. So, bongga yon. Tapos ngayon, another crown na naman. Kaya sabi ko, ay, mas bongga to. Diba? So, talagang winner at palaban talaga ang ating pambato. So, syempre excited tayo sa magiging ganap ni Atisa Manalo. Sabi ng ganon, dapat daw si Atisa Manalo hindi na daw nagpalit ng designer. Ako naman parang hello, parang okay ngayon nagpalit ng designer kasi parang feeling ko magaling naman si Michael Cinco, pero kasi parang forte din yung Tumang talaga yung mga evening gown. Ang sabi ng ganun, mag-aalakatrio na gray daw si Atisa Manalo sa sa laban niya dito sa Miss Cosmo, at talaga daw ayun daw talaga gagawin daw talaga ni Atisa ang lahat na makuha lang ang corona ng Miss Cosmo. So, interesting to, di ba? So, yon. So, ano bang ang kailangan ni Atisa Manalong gawin? Wag lang siya magpa-pressured siguro. Kailangan lang siguro na inire-relax niya rin yung sarili niya. At yung kalma lang. Kasi minsan si Atisa kasi may momento na, alam mo yon, yung the more na natataranta siya, the more na nawawala siya. Minsan kasi kapag marami nang sumisigaw sa kanya, yung parang nalalagay niya na sa ulo niya na parang ako na mananalo dito. Yung tensionado siya, ganon. O sana maalis niya yon. Kasi sa Miss Universe Philippines, ganon yung nangyari sa kanya. Ewan ko kung a-agree kayo ha, mas maganda pa si Atisa Manalo during the preliminary competition. Sa totoo lang, ang ganda niya Atisa Manalo ng preliminary competition. Ang perfect nung dating. Ang ganda ng gown, ang ganda ng ayos, ang ganda ng makeup. Parang sasabihin mo talaga, siya na. Diba? So, yung prelim yon. Pero ngayon, yung nag-coronation night, ayun, medyo parang dahil siguro sa survey siya na talaga yung isinisigaw, tapos parang lahat naniniwala si Atisa na to. So, ando doon siguro nakain siya ng pressure. Kaya nawala yung aura winning, di ba? So, nawala mas maganda siya nung prelim kaysa nung coronation. So, I hope na sana pagdating dito sa Miss Cosmo, makonsistent niya from day 1 hanggang sa dulo. Kung maganda siya sa simula, sana magtapos pa rin siyang maganda. Charot. So, yun. So, feeling ko naman, pag para sa'yo kasi, para sa'yo talaga Pero dapat maging relax lang siya para hindi siya nawawala sa sistema. Kasi may momento kasi na nawawala talaga si Atisa minsan. And then, lalo na pag Q&A, magaling naman si Atisa sumagot. Pero, alam mo yun, siguro kaiisip niya kung ano yung isasagot niyan the best. Siguro mas maganda na parang kalmado lang. Kung ano lang yung tanong sa'yo, ayun yung sagutin mo. Huwag mo masyadong isipin. Kasi the more na iniisip niya, the more na pwede pa siyang mawala sa eksena, di ba? So, yun. So, sana ma-consistent niya yun hanggang sa dulo ng competition. So, yun. Siyempre, excited tayo. So, yun. So, I think dalawang corona na malakas, di ba? Para sa Miss International Queen and then para sa Miss Cosmo. Ayun guys, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Mag-uuwi ba tayo ng corona talaga ngayong taon na to? Tingin ninyo, eto nga bang si Sophia Nicole ay tatanghaling
Miss International Queen this year, and then si Atisa Manalo kaya makapag-uwi ng Miss Cosmo Crown. So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.